we build where no one else dares to build. We go where nobody else or few people would dare to go. We pave roads to places that have been dark in the darkness for many decades, because we believe that the more we build these roads, the more we can provide opportunities sa ating mga kababayan, then the more we can provide sustainable peace dito sa ating mga lugar na matagal nang nasa gera at gulo. Mula sa liblib na barangay ng Sulu, patungo sa pinakadelikadong lugar, ay matapang at porsigidong hinarap ng DPWH-ARMM ang pagsasagawa ng mga proyektong pakalsada at patubig para sa taong bayan. So dito tayo sa Kalingalang Kaluwang Omar Luuk Road. Ito yung currently na ino-opening natin sa Sulu Circumferential Road. Kitang-kita naman natin kung gaano kahirap gagawin itong mga daan nito. Hindi lang delikado, hindi lang napakahirap. In fact, 2 oras na standby yung equipment ni D. Samir Arbison dito kanina dahil sa putik. Pag ma-open natin ito, maging napaka-importanting contribution ito sa tourism din dito sa lugar, kasi mismong locals dito ay bihira nakakapunta. Sa ngayon ay sinasagawa at pinapatupad ng kagawaran ang matagal ng pangarap ng probinsya, ang may dugtong at may palapit ang bawat munisipyo ng Sulu sa pamamagitan ng Sulu Circumferential Road. Ito po yung Kalingalan Kaluwang Omar Luuk Road na nagko-konekta sa barangay ng Sukuban hanggang sa barangay ng Niangkaan. So itong road concreting natin is talagang binuksan natin para mabigyan ng daan. So magiging tourist attraction din ito. Sa ngayon pa nga lang po, hindi pa siya fully concreted. Talagang dinadayo na ng mga tao para magpicture at mamasyal dyan sa taas. Sa kasalukuyan ay sinasagawa ang road opening at ang pagpapatag ng daan sa mahigit na 7 kilometrong layo mula sa munisipyo ng Kalingalan Kaluwang, Omar at Luuk, na binigyang pondo ng gobyerno ng 150 milyong piso. Ito ay isa sa mga pangunahing proyekto na magdudulot ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng taong bayan. Dati-rati, yung mga bumibiyahe galing lahing-lahing, talagang inabot ng halos isang araw. Lalo na pag masama pa yung weather at talagang tumitirik pa yung sakyan nila. So dahil sa maganda na nga yung kalsada, talagang mabilis na sila nakakarating at ang haba na ng stay nila sa munisipyo. Sa aming pag-iikot ay nakilala namin si Ginoong Jubail Sabadin. Sa edad na 70 taong gulang ay marami ng administrasyon ang dumaan sa kanyang buhay. Ngunit kakaiba ang kasalukuyang termino dahil ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Duterte ay kanyang kaeskwela noong sila ay nasa kolehiyo. Tuwang-tuwa niyang ipinahayag. His schoolmate in San Pila College in 1966, 67, 68. His Excellency, please give us economic assistance. Any assistance, we will welcome that. Barangay Sekretary siya ngayon ng Barangay Sukuban, kilala bilang Tuna Fishing Village ng Sulu. Madalas sa kanilang manghuli na tuna ay mahigit sa 1 talampakan ng laki at madalas din silang nakakahuli at nakakapuno ng balde-baldeng tulingan. Marami sa mga naninirahan rito ay mga small-scale fisherman. Sila yung maasa lamang sa kanilang bangka, pamingwit at mga lambat bilang panghuli.
Sa kadahilan ng 50 kilometro at mahigit 4 na oras ang biyaheng iginugugol ng mga residente upang marating ang sentrong bayan ng Hulo-Sulu. Nailalaan nila ang malaking porsyento ng kanilang kinikita sa kanilang biyahe. Kaya ramdam pa rin nila ang kahirapan. Ngunit nagbago na ang kanilang pamumuhay. Nadama na nila ang serbisyo ng gobyerno sa anyo ng pakalsada at patubig. Yung mga tao dito, in less than 10 minutes, nasa town na ng Luok. At from Luok, wala naman na silang problema sa kalsada papuntang Hulo. Dali na nilang dadala sa Hulo, and then from Hulo, andun naman yung mga commercial vessels papuntang Zamboanga. So madali talaga nilang may lalabas itong mga products dito. Malaking ambag ang naidulot ng mga proyektong ito sa kanilang pamumuhay. Dahil sa nooy oras na biyahe sa bayan, ay inaabot na lamang sila ngayon ng minuto. Ngayon, nagpapasalamat kami sa regional government ng Autonomous Region of Mindanao na ganito ang development dumating dito sa Sukuban. Masaya kami at bumilis na ang aming hanap buhay dahil sa tulong ng armed government. Mayroon na rin mga pantalan na ipatayo sa kanilang bayan. Ito ay pinondohan ng halagang 5 milyong piso at ngayon malaya na nilang nagagamit. Magpasalamat po kami sa mga gumawa ng mga kalsada namin kasi gumana ang buhay namin dito, pati na yung mga port po kasi nagawa na marami nang magkaano dyan ng mga mag-iisda, magdala dito ng mga isda, hindi na nahihirapan yung mga tao. Maraming salamat Governor Arm, kay Muji Bataman. Maraming salamat talaga. Para sa akin, lahat ng munisipyo ng Omar nag-benefit ng seaport na ito. Pero dati-rati kasi sa Luok pa sila nagdadak. Tapos siguro mga nasa 15 kilometers pa yung nilalakbay nila papunta rito. So ngayon may sarili silang seaport. Yung mga goods nila o kung ano yung mga kailangan nilang i-transport na gamit yung dagat niya. So, madali na nilang natatransport ngayon. In tungod sa pagkala, dahil na hinang maritamo, malagmo ito din kanayawan. Iban in sigpit sinwain unpain dadi, mahunit. Kahunit ang tuod kami, bisa ni magdagan ng hatiang di, at tawarin kahakampuyaon mari, balo kay Diyaman, bihaon makawa na mo ng minitan. Indayaw sin para saan na mo. Iban magsukul tuod kami, regional governor, kan Hataman, tatabangan na nakakari, mahula na mo. Siya hindi nakapalaro di ibang sin congressman na mo, si Munir Arvisun. Ang pantalan naman sa Sukuban na may pondong 5 milyon ay patuloy pa rin itinatayo at inaasahang malapit ng matapos. Sa ngayon po, ongoing yung construction natin. So hopefully by end of this year, completed na yung project. So dito yung port natin sa Sukuban, meron pa tayong 250 meters na rock causeway leading towards itong port natin. Na kita naman natin, nakatayo na at laking tulong sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Sulu na nangailangan ng mag-transport ng kanilang goods through dito sa pantalan na ito. Kahit gaano kalayo at kabagsik ang labanan sa lugar ay hindi titigil ang DPWH ARMM sa paghahatid ng mga proyekto at serbisyo sa ating mga kababayan. Kung kaya't, maaari kayong umasa sa tunay na pagbabago, tapang at malasakit sa ating bayan. Papatunayan sa inyo ng DPWH ARMM on the road.